Magandang araw sa inyong lahat. Isang maligaya at mapagpalang araw po. Welcome to University Reflection Day 2024-2025 Term 2. Ako po si Jameson mula sa Senior High School. At ako naman po si Paul Samson mula sa Lasallian Pastoral Office. Kami ay bumabati sa inyo ng isang mapagpala at maligayang araw dito sa ating Tahanang Lasaliano. Bago tayo magsimula, pakibati naman po ang inyong mga kasama, mga kasali, mga kabalay sa ating Tahanang Lasaliano. Ayan. Pakibati po, lalo po sa ating mga manonood, no? Sa mga kapatid natin nandyan. Kapatid na po, I'm so excited for today's URD Term 2. This day is a special opportunity for our community to come together, reflect, and share insights. Last Term 1, we reflected on the theme, Nasaan ang iyong kapatid? Kasama with Brother Ray, Sir Paul, and Miss Emmy. Today, we continue with the overarching theme, Nasaan ang iyong kapatid? Focusing on kasali, which means participating or taking part into something. This theme calls us to reflect on our shared responsibility and transformative power of small acts of kindness, especially in service to those in the peripheries. In our Lasallian spirituality, we invoke God's holy presence, which transforms and purifying us more or making more us like Christ. And this aligns with the leavening spirituality which emphasizes three things. Number one po, yung tinatawag nating the leavening effect. Yan. Wherein from small actions can lead to a profound changes over time. Umaalsa. No? And here, we're going to talk about transformation from within. The second point is the service and proximity. We're in serving others with humility and closeness. And here, no, our target, our focus, yung mga nasa laylayan, no? Those people on the peripheries. And the third is the synodality and inclusion, journeying together in fraternity and ensuring that no one is left behind. Naku, napaka-interesting na mga topics natin ngayon. I know, Yes, they are po. very excited. Today, we are blessed, Sir Paul, to have companions who embody God's presence in their lives and mission. Let us welcome Dr. Jonathan River Donca, Thank you. Vice President for Laguna Campus. Just like a river, tuloy-tuloy ang ating pagninilay sa presensya ng Diyos sa mga nasa laylayan. And of course, with us today, we also have Brother Limuel Lee Asuncion, FSC, Christian Living and Values Education Mentor, encouraging us to go deeper sa paglingap sa bawat isa, lalo na sa mga nasa gilid ng ating lipunan. Gustong-gusto ko yung intro mo, partner, no? Napaka-creative. Dr. River, na ang creative, no? Tuloy-tuloy na pagdaloy, parang isang river, no? At kay Brother Lee, no? Paglingap, no? Lalo na sa ating mga kapatid na nasa laylayan. By the way po, maraming salamat po. Maraming salamat. Doc River Thank you po and for Brother Lee inviting sa inyong us. pagtugon sa aming imbitasyon, no? At higit sa lahat sa inyong pagdalo, no? Sa ating URD 2024-2025 Term 2. At bago natin simulan, baka meron pa ho kayong gustong i-shout out, no? O Yan, batiin, shout out. no? Na nanonood din po sa atin ngayon, no? Doc River and Brother Lee. Magandang araw sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Isang malaking karangalan na nandito ako ngayon. At na para pag-usapan yung ating paksa. Magandang araw sa lahat ng mga kasamahan natin, sa lahat ng mga kasali, sa lahat ng mga kabalay. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa bagong termino. Ako naman po binabati ko lahat ng ating mga mag-aaral, mga guro at mga staff ng school ng isang magandang araw. Maraming salamat po sa inyong pakikisalo sa amin ngayon. Ikaw, Sir Jameson, baka meron kang gustong batiin or i-shout out sa ating mga kapatid. Siyempre, shout out sa ating mga ka-air dyan, research team, hello, hello, at siyempre sa lahat ng miyembro ng Tahanang Lasaliano. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan.
Now let's move into our reflections, remembering that we are in God's holy presence. Siguro umpisahan ko to na bago ako nag-serve sa Piri-Piri, ako muna yung sinerve. Galing din kasi ako sa Laylayan. Maraming mga tumulong hanggang sa narating, kung ano man yung narating ko ngayon. Dahil dito, nung kabataan ko, sinabi ko sa sarili ko, dahil masyado akong thankful sa lahat ng tumulong sa akin, darating ang panahon, ako naman ang tutulong. So, ganun na nga ang nangyari, nakamit ko nga yung pangarap ko at nandito ako sa pamantasang De La Salle ngayon. Unti-unti kong tinutupad yung mga pangarap ko na tumulong dito sa mga laylayan. Hindi lang yung direktang pagtulong, na sa pamamagitan ng pagtuturo ko ay naituturo ko yung pagtulong sa through my students. So nakisali ako doon sa nung nag-uumpisa pa tayo doon sa service learning. Oo, hanggang sa na-institutionalize itong service learning na hindi lang ang pagtulong natin ay yung pagdodonasyon, kundi gagamitin natin yung angking talino natin at yung mga lahat ng natutunan natin sa paaralan para sa paglilingkod. Sa labas naman ng pamantasan, hindi ko pa rin tinitigil itong pagtulong na ito. Alam kong mahirap kung mag-isa lang ako tutulong. So sumali ako sa organisasyon na ang pangunahing mission ay tumulong at ito ay Rotary Club. Matagal-tagal na rin akong miyembro ng Rotary Club sa aking bayan. Ang tawag dito ay Rotary Club of Malolos Congreso. Dito tumutulong kami talaga, direkta. Meron kaming mga service projects na ginagawa. Siguro alam nyo naman yung End Polio Plus na nag-umpisa dito sa Pilipinas at lumaganap sa buong mundo. Pumupunta talaga kami sa lahat ng mga kasulok-sulokang lugar para makatulong. Meron kaming mga WASH project na tinatawag at kung ano-ano pa para lang makatulong. At isa yon sa nagbibigay sa akin ng lakas na makatulong kasi nakakatulong ako sa loob ng aking paaralan at nakatutulong ako sa labas. Ikaw naman, Brother Lee, ano naman ang experience mo? Thank you po, Doc. No? Natuwa po ako sa inyong story. Napakaganda. Ako po, nais ko rin magbalik tanaw sa aking karanasan. Bago pa po ako pumasok sa Brothers, bago ako nag-join, ako po ay isang health professional. Kaya po, yung pagtulong sa mga tao na sa laylayan ay talaga pong malapit sa akin yan. Kasi yun din po ang natutunan ko mula sa pamantasan kung saan ako nanggaling. So, malaking bagay po sa akin ang pagtulong sa mga tao may kapansanan. Ako po isang occupational therapist by profession. So, may mga nakakasama po ako mga kabataan at mga matatanda na may kapansanan. At bahagi po yun ng aking buhay na pagtulong sa labas at pagtuturo din sa loob ng universidad. Ngayon ako po ay brother, ako po ay isa sa mga pinaka-bagong brother, no? First vows ko lang po nitong August. Pero po sa 2 years ng aking formation, kung tinatawag yung pag-aaral para maging isang brother, naranasan ko rin po na magbigay tulong sa mga nasa laylayan. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa tulad ng sa Thailand at sa Singapore. Naniniwala po ako na ang mga nasa laylayan, hindi lang po yan puro mahihirap at hindi lang po yan puro nasa malayo. No? Isa po sa mga pinakagusto kong karanasan sa pagtulong ay sa isang bahay pag-asa or Hope House. Kung saan nakakasalamuha ko po ang ating mga youth in conflict with the law, no? Ang mga
minor de edad na may kaso o may paratang po sa kanila, ngunit in process pa yung mga kaso nila. So, nandun po sila sa Hope House kung saan hinuhubog sila ng dalasal upang maging mas mabuting mga mamamayan. So, yun po ang nagustuhan ko doon at malaki po ang impact nun sa aking formation at formation ko rin bilang isang tao. Sige po, salamat po Brother Lee and Doc River. Bago ko ho ipagpatuloy, no, meron lang hong isang nakakuha ng aking pansin. No? Sabi kanina ni Doc River, siya daw po ay galing din sa laylayan. No? Baka po pwedeng matanong o ma-share niyo po sa amin. Kahit po maikli lang, no? O patikim lang kung ano yung background nung kayo ay nasa laylayan. Oo, hindi ako galing sa mayamang pamilya. Opo. Galing ako sa isang pamilya ng aking tatay ay driver at ang aking nanay ay mananahi. Pero hindi naging hadlang yon yung pagiging nasa laylayan para matupad lahat ng mga pangarap. Hindi lang sariling pangarap, kundi pangarap ng buong pamilya. At nandun din yung pagtulong ng mga taong hindi mo man lang kilala na nagbigay sa iyo ng sigla, nagbigay sa iyo ng pag-asa na mas mangarap hanggang sa marating ang mga narating natin. Iyon yung sinasabi kong galing din ako sa laylayan. Salamat po, Doc River. Bilang isang kaibigan na nagtatrabaho din dito noon sa Dilasal, na nakaranas siya ng hirap at parang sakit na naramdaman niya dahil iniwan siya ng kanyang asawa na nag-abroad. So siya na lang ang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung paano niya ito malusutan dahil mayroon siyang 2 anak. So wala siyang ginawa kundi naghahanap siya ng kalinga bilang isang kaibigan. Nung nalaman ko ang nangyari sa kanya, ang ginawa ko sa kanya ay nagbigay ng oras para sa kanya na makausap siya dahil wala na siyang ginawa kundi umiyak. Parang nagkataon nga lang dahil ang mental health noon ay hindi pa siya ganun kalakas. So ang ginawa ko sa kanya, nagbigay lang ako ng oras sa kanya para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman niya. Yung tulong, kunting ano lang niya na pag nagsabi lang siya ng atilin, so ibig sabihin parang ramdam ko na kailangan niya ako. So nagbigay ako ng oras sa kanya. Tinutulugan ko siyang makakausap yung katulad din ng nangyari sa kanya na iniwan na hindi lang siya nag-iisa. Ang ano ko sa kanya na God is good all the time. So kailangan niya lang na ang trust talaga sa God na hindi siya pababayaan.